Kakapasok lang, shocking, delikado to. Pulis na pasugod sa Davao, Duterte, paste, bumuelta. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH. Yan. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balitang kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon sa balitang ito. Pasok! Davao na ang aaresto kay PRRD. Di umano. Ako, ha? Kasi 2 batalyon nandoon na ngayon sa Davao. Yan po ang sabi, mainstream media. Kayo humusga kung fake news ito o hindi. Basta mainstream ang nagbalita po nito. 40 na tao at marami pang nasuspindi ng mga pulis. Ano ba to? Fake news ba to? Hindi. Totoo ba yan? Na talagang si FPRRD nandiyan ang mga aaresto sa kanya? Buts ko naman! Relax lang mga tol! Sa Davao, tapos may 2 batalyon pa. Aba, matindi na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Ito raw ay posibleng aarestuhin si PRRD o aarestuhin sila BP Sara, sila Bato o si Pastor Kibuloy. Kararating lang po itong mga pulis, itong batalyon, itong SAF pa mismo. Nako, matitindi. Matitindi itong pangyayari sa bansang Pilipinas. SAF yan, medyo mabigat yan pag SAF. Pinas, isang mainstream media. Alam nyo, hindi naman tayo kumukuha. Ako, mainstream media daw. Galing dun yan. Ako, Sa hindi mainstream media kasi mahirap na mape-fake news tayo, So, tingnan nyo pong mabuti. Ito ay balita, cleansing or political vendetta. Ito ba ay nililinis yung hanay nila or gumaganti? Okay? Kasi 40 Davao City Police officers ordered relief. Davao Police. Inalis muna. Okay? Diyan muna kayo sa isang tabi. Hindi muna kayo pulis. Okay? Okay. Ito sinabi, the police officer in Davao have been relieved from their post to pave the way for investigation of 7 suspected drug pushers in a recent buy operation. Okay? Hindi ko po na nailagay dyan lahat. Ito po, babasahin ko na lang. Ano po, ulitin ko. Mainstream media po ang naglagay niyan. Mantakin mo, no? Yung 40 na na-relieve na police, no, ginawa nila yung tungkulin nila para puksain yung 7 pusher na yon. Para mas kinampihan pa yung pusher. Kaysa sa mga pulis, parang mali pa yung ginawa nila. Parang kawawa naman yung mangyayari sa bansa natin ngayon kung ganyan. Merong leader na gagawa ng ganyan. Puksain nyo yung mga ganyan. Yung mga nagpapakalat ng mga bisyo na yan. Pag ginawa nila ng aksyon, baka mamaya sila pa yung lumabas na masama, yung kontrabida, matanggal din sila. Diba? Matatakot ngayon, parang baliktad Imbis na yung may mga bisyo, yung nagpapakalat ang matakot, yung mga pulis ang matatakot, pati yung magpapatupad nun Baliktad na nangyayari ngayon. Nung panahon ni FPRRD, takot na takot yung mga nagpapakalat niyan. Pati yung mga nagbibisyo, natatakot sila kaya itinigil nila yan. Ngayon, parang binibigyan pa natin ng lakas ng loob yung mga nagpapakalat ng bisyo na yan kasi kung sino ang pumuksa sa kanila, yun pa ang mga matatanggal sa pwesto. Di lalong lalaki ulo nila. Lalo silang tatapang yan. Lalong dadami yan. Kayo rin. Okay? So medyo duda rin ako sa mainstream media na yan pero kailangan ko ibalita ko sa inyo. 40 police personnel including 7 station commanders were ordered relieved from their post and reassigned to the Regional Personnel Holding and Accounting Section of Police Regional Office in Davao Region. Effective Friday night, May 24. May 24, Friday night. Ulitin ko. This move comes as a newsline received reports that 2 batalyon ng police, SAF, Special Action Forces, arrived at the regional office around 9:45 p.m. on the same night. Pero ibalik natin itong 2 batalyon na to, is na-reaction natin to, is sinabi naman ng sa mga kapulisan na yun, kaya sila nandoon, is para yung katahimikan nga, no? Pero nakakapagtaka pa rin yun. Alam naman natin yung Davao is napakatahimik na lugar niyan. Hindi na kailangan ng mga ganyan, di ba? Kasi sa tagal ng panahon na ganyan ng Davao, tahimik, maayos, disiplinado, bakit mo ngayon aaksyonan? Magpapadala ka ng mga 200 pulis dyan at palitan yung mga pulis na nandoon. Bakit? Hindi ba kontrolado ng mga Duterte? Kasi parang ganun pinapalabas
hindi kontrolado ng mga Duterte ang Davao. No, parang sinasabi na magulutong bansa, magulutong lugar na to. Kailangan magpadala tayo ng mga SAP dito kasi magulo. Puro kriminalidad nangyayari. Parang gano'n ang nangyayari. Walang ginagawa yung gobyerno dyan sa ano. Yung mayor dyan, walang ginagawa sa Davao. Parang gano'n eh. 'Di ba? Kaya nagpadala ka ng gano'n. Para sa katahimikan nung gano'n, nagpadala ka. 'Di ba? Parang hindi naman siya nababalitang magulo dati yung Davao. Parang ngayon lang, 'di ba? Ngayon lang. Diba? At alam naman natin kontrolado ng mga Duterte ang Davao. Ang ibig ko sabihin kontrolado, disiplinado ng mga Duterte ang mga Davaoeños. Tahimik yung lugar na yan. Bakit doon pa ipapadala yung 200 na yun? Eh hindi naman magulo yung lugar na yun. Ang dami-daming lugar na magulo, 'di ba? Na pwede nilang ipadala yan. Hindi nila doon pinadala. Kung saan pa yung lugar na tahimik, doon dinala. So, syempre, maiisip ng mga tao, kung totoo man itong balitang ito, syempre, maiisip ng mga tao na, uy, baka mamaya yan yung mga huhuli kay Duterte, kay Tatay Digong. Syempre, ganun ang papasok sa isip. Kasi alam naman natin, kayang-kaya ng mga kapulisan ng Davao yan eh. Yung mga nasuspindi, mga nirelieve na yon, kayang-kaya nila yun eh. Kung katahimikan lang ng Davao ang habol dyan eh. Oh. So, iisipin syempre, baka may iba pang hidden agenda. Bakit naman ganyan? Papalitan sila. Tatanggalin sila. Tapos papalitan. Para saan yun? Kasi alam ng mga tao na yung mga kapulisan dyan, syempre, maka-Duterte yun. Di ba? Parang tatanggalin niya na, mas maganda, walang maka-Duterte kahit mga pulis. Pag pinasok ng mga ICC, welcome na sila dyan. Walang kokontra. Parang ganun ang nangyayari. Ang tanong dyan, yung taong bayan ba, hindi kokontra yan? Di ba? Kahit mawala yung mga pulis dyan, kahit mawala yung mga yan, kung talagang solid ang pagsuporta kay Duterte niyan, baka kahit wala sa mga posisyon yan, tutulong pa rin yan. Di ba? Ibig sabihin, 2 batalyong pulis dumating na sa Davao City. At ito po ang kumakalat sa mga ensimada at sa mga dilawang taing nakikisawsaw. Ito raw ay posibleng, ang kanilang sinasabi, ito ay posibleng paghahanda na kung sakali meron ng arrest warrant para kay PRRD, naka-ready na itong 100 battalions na to. At kaya nirelieve yung mga 40 na police dahil para to take control of Davao. Yun yung sinasabi ko. Diba? May pumapasok na ganun. Na side comment. Diba? Baka mamaya para makontrol lang kasi alam naman natin solid yung mga pulis na yun. Kung sakaling may pumasok sa Davao, hindi nila makukuha basta-basta si FPRRD. Diba? Ngayon, kung iba na yung pulis doon, wala na yung mga pulis na bago na, madali na nilang mapapasok. Kaso ang tanong nga dyan sa taong bayan ba hindi sila dadaan? Sa mga Davaoeños ba hindi dadaan sila doon? Siyempre, dadaan sila ron. 'Di ba? At kapag nahuli ba si FPRRD, wala bang sisiklab? Wala bang mitsyang magsisindi dyan? Sigurado ba kayo? 'Di ba? Baka mamaya may mitsyang magsindi dyan, lalo tayong gumulo. Diba? Mas maganda kasi intindihin nyo na lang yung problema ng bansa eh. Hindi yung mga Duterte. Wala namang kasing problema dyan kung tutuusin. Yung mga alitap-tap lang talaga may problema dyan. Bakit hindi yung mga alitap-tap na lang paghuhulihin nyo? Alam natin, ang Davao kontrolado ng mga Duterte. So, unti-unti na pong binabawasan ang puwersa ng Duterte dyan. Kaya po, maraming nagsasabi sa kabilang bakod, dyan sa mga barbershop, sa kwento-kwentuhan nila, na mga vloggers nila dyan, na mga nila, broadcaster daw sila kuno. Okay? Pati po daw si Pastor Kibuloy. Hindi natin malaman kung ang binabanatan nila dito ay si PRRD, si BP Sara o si Bato pinaghahanda or pati si Pastor Kibuloy. Yan. So, ito para sa si Pastor Kibuloy kasi nahirapan sila huliin si Pastor. Si Pastor kasi, 'di ba, parang napapag-initan din. Alam kasi kadikit eh. 'Di ba, lalong-lalo na nagpipinans-pinans si Pastor, tumutulong sa financial din sa mga pagtakbo ng mga Duterte. 'Di ba? Parang ganun 'yon, 'di ba? Yung pagtulong. Pero hindi naman ata tumutulong si Pastor. 'Di ba? Akin, kung titingnan ko kung ito ay totoo, mamaya kayo na po ang mag-search kung totoo tong balita na to or hindi. Ulitin ko kasi medyo duda rin ako sa mainstream media na ito eh. Alam nyo naman, isa to sa mga galit sa mga Duterte lang eh. Oo, maaaring ganun. Dagdag lang nila 'yon na sinasabing, ito po yung mga huhuli sa mga Duterte. Diba? Pero alam ko, nagbigay na sila ng statement yan eh. Yung tungkol dyan sa pulis na yan, na 200 na yan, kung bakit sila nandiyadyaan. Diba?
para sa katahimikan. Kaya, yun ang hindi ko maintindihan eh. Di ba? Bakit kailangan pa ng 200 na ganyan? Magpapadala ka mga bago sundalo, ay mga pulis, para sa katahimikan, Mariosep. Hindi ba tahimikan Davao, Mariosep? Kayo mga taga Davao, tatanungin ko ha, kung sino man po yung mga taga Davao na nanonood dito sa aking channel ngayon, comment lang po kayo mga katunay. Gusto ko lang pong malaman. Magulo po ba dyan sa inyo ngayon sa Davao? Hindi po ba kontrolado ang lugar nyo? Ibig sabihin, hindi disiplinado para magpadala ng mga ganyan at i-relieve yung 40 na mga pulis dyan, palitan sila. Ganun na ba? Katindi ang gulo dyan sa Davao? Tanong lang po, comment lang po mga katunay para malaman natin. Pero, balita po ito. Binalita nila. Ang sa tingin ko dito, kung ako po ay magbibigay ng opinion, ito ay pagpapakita ng puwersa. Remember, dapat may maisug ng Sabado. Tapos na-postpone, magiging Linggo, tapos na-postpone. Tapos nagpadala sila ng 2 batalyon, Biyernes. Ibig sabihin, nilagyan nila ng truck yung Freedom Park diyan sa kung saan igaganapin ang maisug. Tapos nagpadala, nirelieve to mga police officers tapos nagpadala ng 2 batalyon. Ito ay maliwanag, nagpapakita kumbaga sa isang tao, ito ay paglalabas ng baril or ito ay pag-flex ng muscle. Tandaan nyo, sinasabi ni Tatay Digong, atin ang pulis, atin ang sundalo. Pero dito pinapakita, teka muna, mali kayo. Sige, tuluyan nyo yung maisug na yan. Ito kami. Amin ang pulis. Hindi nila sinasabi directly, pero ganyan po ang pinapalabas nila. Kumbaga, yung salita ni Tatay Digong noon, na amin ang pulis, ganito, pinatunayan naman nila na hindi lahat ng pulis sa'yo, parang ganon. Ipinakita nila. Ba, hamunan to, parang nagkakahamunan eh. Kasi nga, binabawasan ng puwersa ng taga Davao, mga Davao Police. Ay, ito po ay syempre, alam na alam naman natin, hindi langit sa lahat, na talagang bothered po sila dyan sa maisug. Kasi kung hindi ka naman abala dyan sa maisug na yan, hindi ka naman maglalagay ng sangkatutak na truck dyan. Hindi mo naman ipopospone yan. At pagka natuloy ang maisug, nasususpinde o may nakakasuhan, nabubuhay ang kaso. Alam nyo naman lahat yan. At kung kayang hindi matuloy, harangan nila, gagawin nila. Pag natuloy, yari kayo. Yari kung sino man ang pumayag na matuloy ang maisug dyan. Kaya nga po tingnan ninyo, lahat po ginawa nila ngayon. Ayaw nilang matuloy yung maisug kasi masasakit daw yung nadidinig nila salita mo. Diba? Pero wala kang magagawa eh, diba? Kung ganyan talaga ang madidinig mo, syempre, diba? Is tanggapin mo na lang. Mas maganda kung kontrahin na lang kung ano yung naririnig sa maisug na hindi magandang sinasabi sa administrasyon ngayon. Mas patunayan. Kaya nga sinasabi natin, mas patunayan mo kaysa yung ipakita mong nagagalit o naiinis ka. Diba? Tsaka karapatan naman nilang mag-rally, karapatan naman nila na ipahayag yung damdamin nila basta wala lang gulo. Yung maisog naman kasi hindi naman magulo eh. Wala naman tayong nakikitang magulong ginagawa nila. Nag-rally sila, pinapahayag nila yung nararamdaman nila. Ganun lang yun eh. So talaga, syempre, kung ikaw ayaw mo makarinig ng hindi magandang salita, medyo sensitive ka, is talagang ayaw mo niyan. Pero kung ikaw, tatanggapin mo kung ano yung madidinig mo dun sa nangyayaring rally na yon, is mas maganda yon. 'Di ba? Mas maganda yon. Mas nakikita mo kung ano talaga ang hinaing ng mga taong galit sa iyo. 'Di ba? O may tampo sa iyo. Ganun yon. Itong dapat na gagawing maisug ngayong araw na ito. 'Di ba? Oh. Pero syempre pinigilan. Ikaw ba naman? Tanggalan ka ng suporta. Mamaya hanapan ka pa ng kaso. O ano na? Pigilan mo na lang yung maisug na yan. 'Di ba? Bakit hindi nila mag-usap, no? Mas maganda si PBBM, mga Duterte, di ba? Ubra kaya yon. Kasi tingin ko kahit mag-usap sila, magkaayos sila sa usap, yung mga alitap-tap, mga nakataas pa rin ang kilay niyan, ayaw na. Magkakagulot. Hanggat mga alitap-tap talaga nandiyadyaan, wala. Pero subukan nyo, yung mga alitap-tap na bumubulong kay PBBM, pag nawala sa tabi niya yung mga yan, magugulat na lang kayo, baka magbati si PBBM tsaka mga Duterte. Tingin nyo mga katunay. Ano nararamdaman nyo? Nasa sight nyo ba? Nasa sense nyo? Sabi dito, totoo yan. Taga Davao ako. Nasa post ni Mayor Baste. Alam mo, hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Sabi ko nga sa inyo, binabalita ko. Pero discuss natin kung ito'y totoo o hindi. Pero tatandaan nyo,
Balita po to ng mainstream media. Hindi ako mahilig kumuha sa mga vloggers na nagpapakalat lang ng fake news. Mainstream po ang nagsabi nito eh. Okay, so tuloy tayo. Ngayon, kung ito'y totoo, ito opinion ko dyan. Talagang ipitan na po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po nakakatakot. Ingat-ingat po tayo ha. Hindi na po biro ang nangyayari ngayon. Hindi na biro Okay? yan. So, hindi. Sabi dito, meron na official statement on the recent removal. Hindi lang po yung statement, yung 2 batalyon meron. Yan ang issue dyan, yung 2 batalyon. Bakit nagkaroon bigla dyan? Bakit magpapadala ka ng ganun? Diba? Plano nilang kontrolin ang Davao or nagpapakita sila ng puwersa, hawak namin itong mga pulis. Yan po ang nakikita ko dyan. O, diretso tayo, basa natin. Malalaman natin yan kapag dumating yung ICC, nakapasok dito, aba. Police Major Catherine De La Rey, the spokesperson of PRO 11, was also relieved from her post. Oh. In Special Order number S0RA 2024-1561 dated May 24 by the Command of Police Brigadier General Aligre Martinez. The following station commanders and their deputies were ordered relief. Oh, ang dami. Ha? Ang dami pinakita. Yan yung mga na-relieve. Hindi ko nababasahin isa-isa ha. Bukod dun sa 40, yan pa na-relieve din yan. Ibig sabihin yung mga na-relieve na yun, mga walang silbi yun, mga walang nagawa sa Davao. Di ba? Parang gano'n. Parang, syempre, pag na-relieve ka, ibig sabihin, wala kang ginawa o may mga anomalyang ginagawa ka dyan. Aba? Ibig sabihin, gano'n sila. Gano'n ba yan? Additionally, 29 police personnel who were reportedly involved in the deaths of 7 suspected drug pushers were also ordered relief. Ito kasi tatandaan po natin. Takin mo naman yung deaths nung 7 na pusher. Hello, pusher po yun mga kapatid. No, hindi po sila inosente. Pusher po sila, hello. Alam nga naman syempre i-baby mo pa sila. Kaya nga ulit, yung sinasabi natin, yang mga yan, may posibilidad na lumaban sa kapulisan yan. Anong gusto nyong gawin ng mga pulis natin? Pag huhulihin sila, uulitin ko. Pikpikin ng mga puwet nila. Ibig sabihin yung, Mimi na, kalma-kalma baby. Magpahuli ka na. Ganon. Natututukan sila ng M16, gando, ganyan. Tututukan sila, yung mga pulis. Tapos hindi sila lalaban. Ang ini-expect nyo ba pag sinabing, huli ka, magpapahuli sila ng ganun-ganun lang, lalo-lalo na kung malalaki yung dala nila. Siyempre, hindi nila agad isusuko yun. Oh, anong gusto nyo? Yung mga pulis, o ayaw nyong magpahuli, aalis na kami. O ayaw nyong magpahuli, sige, pagbabarilin nyo na lang kami. Ganun ba yon? Na yung mga pulis ang mag-suffer? Diba? Kawawa naman yung mga pulis na yon. Ginagawa lang nila yung tungkulin nila. 'Di ba? Mga suspect 'yan eh. 'Di ba? Pusher po 'yan. Hello. 'Di ba? Merong drug war po kay si Baste. Okay? Yung drug war ni Baste, bigla nga yung kinasuhan, ito mga pulis nire-relieve. On Thursday, May 23, Davao City Police Office Director Ricardo Badang was relieved from his post and Colonel Sigulon was designated as OIC City Police Director. The following police officers were designated as OIC. Yan, may mga binanggit. Ito na yung mga bagong OIC. Pinalitan na. Sa madaling salita, ito po yan. Ako po, naaawa ako sa mga pulis. Kasi itong mga to, ginawa nila yung trabaho nila na para labanan ang droga sa Davao. Wala pong problema dun sa drug war ni Baste. Kasi kung talaga namang problema kayo, kaya nga pinapaalis na kayo, hindi nyo sineryoso si Baste eh. Di man nagbigay ng warning si Baste, lumayas kayo dito. Doon kayo gumawa ng negosyo nyong addictus. Sa ibang city kayo pumunta o sa ibang probinsya. Eh hindi kayo nakinig. Natural gagalaw ang drug war. Okay? Itong mga pulis, nakakaawa, ni-relieve, ginawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Susunod yan natural. Anong gagawin mo? Kung yung huhuliin mong addict, sige nga. Hindi, Baste, ganito na lang gawin mo para hindi ka mawala sa pwesto, hindi ka mapag-initan. Pabayaan mo na lang sila magpakalat-kalat dyan. Ewan ko na lang pag may sinabi pa sila sa'yo. Bakit ganyan yung Davao? Nagkalat ang mga bisyo dyan. Oh. Pwede na magsalita si Baste doon. Mga walang iya pala kayo eh. Diba? Gumagawa ako para sa katatahimik ng Davao, tapos ngayon pinabayaan ko, ngayon sasalita kayo sa akin.
Kayo tanungin ko, may huhulihin kayong adik. Pumalag. Ano sasabihin mo? Sige, barilin mo ako dito. Yun yung sinasabi ko. Ganun na lang ba yun? Sige, suntukin mo ako. Sige, paluin mo ako. Diyan, no, paluin mo ako ng tubo, ganon. Normal, pagka lumaban yun, pabanatan ng pulis yun. Sinasabi natin. Diba? Kaya ako naawa dyan sa mga pulis kasi ginagawa nilang trabaho nila para matulungan, malinis ang Davao. Malinis po ang Davao, ha? Hindi lang yung walang kalat. Walang pasaway. Alam naman natin. O, ginawa nila trabaho nila. Tapos, naiipit sila sa nag-uumpugan kasi ako, yung nangyayari ngayon, nadamay sila yan po ay politically motivated. Huwag na tayong maglokohan. Di ba? Alam naman natin na ginagawa ng mga pulis na ito yung kanilang responsibilidad. Sumusunod lang naman ito sa tama. Tama naman yung ginagawa nila. But because, para maipit ang Duterte at mawalan ng pwersa ang Duterte, na-relieve tuloy sila. Kawawa naman. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH. At syempre, credits dun kay Sir. Pero tingin ka para si Coach Oliver nagsasalita. Ayun, credits pa rin po, Sir. So, syempre, ito mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.